Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Eto na nga, pag-usapan po natin ang mga may init na issue. Grabe ho grabe itong si Yorme. Kilala nyo si Yorme? Ala, nag-ala Duterte. Di ba naalala nyo si Duterte noon pag nagpa-talk to the people? Talagang pinapangalanan ng mga tulongges. Eto, pinangalanan niya, pinakita pa picture. Hindi kasi dati merong mga akusasyon kay Yorme na si Yorme hindi naman niya katulad ni Pangulong Duterte na may tapang, may bayag. Hindi lang niya yung ganun yung style. Na katulad ni Pangulong Duterte na pag binaboy ka, baboy ka talaga. Hindi, aminin na natin, ganun talaga si Pangulong Duterte pag gumaganon eh. Eto, si Yorme, nagagalit din pero at pinapahiya din yung mga tolongges. Pero in a different way. Pero parang nag-ala Duterte siya dito, unang reaction ko. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Panoorin lang natin to maikli. Ryan, ano ang sagot ni Atong sa pagdawit? Ay, mali, sorry. Hindi pala si Yorme. Sorry. Mamaya nang kay Atong Pangalawa, aaminin ko rin sa inyo. Oo. Deficit, binanggit ko kanina. May deficit din sa panahon ko. Hindi ko pwedeng ikubli. Sabi ko nga sa inyo, yan ang tapat at totoo. During my time, we've experienced 13% and 19% at the height of pandemic. Partida pa, pandemic pa. Bakit ganon? Ibig sabihin, may tiwala ang mamamayan. Bagamat hirap sila, nagsipagbayad sila ng obligasyon sa ating minamahal na lungsod. O kayo, wala na kayong pandemya. And your deficit is amounting to 36 to 39%. Grabe, no? Wala nang pandemya yan. What kind of fiscal management is that? And again, I am no economist. Nasa financial ICU na tayo. And I ask the audience, especially yung mga nasa ibabaw, if there is seatbelt there, please fasten your seatbelt. Nako, patay tayo dyan. Kasi baka mahulog kayo sa bangko sa susunod kong ilalahad na tunay na katayuan ng ating lungsod. Nasa financial ICU ng City Hall, sa panahon nila, kung makapag-cash advance pa, ay wagas at walang pakundangan. Nako! Election-related work but thinly masked as public service costs. Cash advances by the special disbursement officers ballooning to 3.8 billion pesos. Cash advance. Naalala ko si Mayor Lito Atiesa, 10,000 lang yata, ayaw pa mag-cash advance Let's call a spade a spade. Madalit salita, wala nang ang kita, puro bali pa, kaya nagkabali-bali ang buto ng kaban ng bayan. The total supplier payables increased to 7.4 billion. Alam niyo po, 1.8 billion plus o piso nito ay 2 taon nang binayaran. May kapabayaan? Pinabayaan? O istapa? Mula January, mind you, I'm trying to be very specific that all of you here later on will be guided properly. Mula January hanggang May 2025, sa gitna ng kampanya, 21
na opisyal at empleyado ng City Hall nag-cash advance ng 2.1 billion pesos. January, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, 5 buwan. Ano ang panahon na ito? Panahon ng ginamit sa kasama program, job order o JO at iba pang election-related services. Kumapit pa kayo. In just one day, they authorize one person to draw 3 checks in one day. Grabe. Kaya siguro may bolt sa opisina ko. Yun! Natumpok mo! Isang tao lang. Isang araw lang. May 9, 3 days before election, pinag-cash advance ng 132 million pesos. Ayan po siya. Naku po, patay ka ngayon. Sikat ka. Sikat ka ngayon. Mind you, and let me repeat, in one day, 132 million pesos. Ang pangalan po niya, Jonathan Garso. Lupit, ano? Kahit na ipinagbabawal ng Omnibus Election Code, ang titigas nyo, Tigas ng mukha, no? ang lupit nyo, Naku po, patay kang bata ka para dyan. kayong alkohol. Wala kayong patawad sa mikrobyo. Basura kinukuha niyan eh. Isa pang mataas na opisyal ng City Hall. Lilingunin natin sa tawag na Assistant City Administrator. Naku. Nag-transfer ng malaking pondo from General Fund patungong Trust Fund. Yorme, wala naman pong masama doon. Nag-transfer lang pala. Anong ibig kong sabihin? Gumastos ng 683 million sa Trust Fund at bawa, hindi tama, hindi otorisado. Nung mabubuking na, inutusan mag-transfer from General Fund upang ibalik sa Trust Fund. Ang pera, 683 million pesos. Naku. Ayan po siya. Yari ka ngayon. Joy Dawis Yung ngiti niya, ngiting tagumpay. Asuncion. Anong buwan? January to March. Nang Lupit. walang authority. Ibig sabihin, winawaldas natin yung trust fund and the basic concept of trust fund, that fund has dedicated or So ayan nga po, ipapakita naman natin itong ito, isa pang malupit niya sa speech niya dyan sa part na yan. pakiusap ko sa DPWH. Huwag po ayan. ninyo kayong magtatayo. Nako. Pag kayo magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas, saan ka nakakita? Pera ng congressman. Pera ng taong bayan. Magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Sa bangketa. Kala ko ba't Agoy. nagagawa kayo ng batas? Agoy. Bakit? Ah. Kayo nagtatayo ng barangay hall at Naku. building sa tapat ng eskwelahan Nako. Patay ka dyan. Agoy. Inayari kayo. na sakripisyo ang teacher, estudyante, Oh. para lang Ano? ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Yun. Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well. Roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman.
Kayo'y siga? Oh. Ni walang permit? Ni Nakaw! walang construction permit? Nako po. Ni walang building permit? Grabe. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Nako, sige. Iohoyo ko kayong lahat. Nako, yari na kayo. Hoyo kayo ngayon. Di ba? Yan. Papakita natin. Alam mo, dito makikita talaga yung sabi ko, sana kasi, tanginan nyo kasi nagpabudol pa kayo eh. Kung ito sana, presidente natin, mga hindot kayo. Sorry! Huwag magalit. Pakita ko lang sa inyo, ha? Oo. Ganito galangin si Yorme sa Maynila. Di ba? Kasi alam nyo kung bakit? Kasi nga po, mga kababayan, alam muna mga pulis natin na matino itong mayor na to eh. Alam ng kapulisan natin na itong mayor na to concern sa kanila. At alam nyo ba na ang laki ng utang? Kasi meron sa kanilang ordinance, parang batas. Meron sa ilang local law na nagbibigay ng additional allowance sa kanilang kapulisan. Itong PNP, itong MPD. Alam mo ba nung panahon na hindi si Yorme ang mayor, ang hindi binayaran, tinanggalan sila ng allowance. Ngayon, nagkautang-utang. Pero sabi nga ni mayor, bigyan nyo lang siya ng kapirasong panahon para hanapan kayo ng pondo at siya daw ay bahalang bayaran niyang utang ng Maynila sa kanila. Grabe talaga, palakpakan naman natin. Ay, mali. Diba? Agoy. Yan, di ba? Kitang-kita nyo naman kung gagaanong katikaso itong si Mayor Yorme. Kaya nga alam nyo mga kababayan, kita nyo naman pati yung utang ng basura, binayaran. Utang dito sa pulis, hindi pala binayaran, inaksyonan. Kababayaran niya. Pero kita nyo naman yung kalinisan ngayon ng Divisoria, dami nagulat. Meron pa ako napanood, umiiyak yung isang ali doon dahil sa tindi ng kalinisan ngayon sa Divisoria. Meron naman doon yung tawag dito, bayad diyan sa mga kapulisan allowance. Tapos binarningan na rin niya itong mga lawmaker kasi itong mga lawmaker nagpapagawa ng kung ano-ano pero hindi sumusunod sa batas. Para syempre may pagmalaki. Alam mo naman itong mga hindot na to yung mga congressman natin para lang naman na maikampanya yung kanilang itong nakaraang eleksyon, nagpagawa ng mga barangay hall. Siyempre, alam mo na, barangay captain na magpapanalo sa kanila. So, ginawa ito. Kahit ginawa mismo ng, sabi nga ni Yorme, DPWH, doon mismo sa mga nilalakaran. Antapin mo naman yan, Isang malaking katarantaduhan yan, di ba? Kaya nilalakaran ng tao, bigla mong pinagawa ng barangay hall. Wala namang masama magpagawa ng barangay hall. Pero sumunod kayo sa batas, di ba? Hindi yung ganyan. Yan kaya nga, sabi ni Yorme, gawin nyo sa akin ngayong panahon yan. Malilintikan kayo sa akin. Yun, talaga panalo. Ito. Panoorin muna natin itong pagdating kay Atong Ang yung sa issue ng sabong. Naku, nakakatakot tong issue ng sabong na to. Napakalalim nito. Kwento ko sa inyo, ha? Ryan, ano ang sagot ni Atong sa pagdawit sa kanya ni alias Totoy sa kaso ng mga nawawalang sabongero? Monica, itinanggi nga ni Atong Ang yung mga paratang ni alias Totoy na ang tunay na pangalan ay Julie Dondon Patidongan. Ayon kay Ang, hindi siya mamamatay tao at wala siyang masamang record. Gayon din yung iba pang mga personalidad na inaaksahan nitong si Patidongan. Napilitan na umunong magsalita sa media ang negosyante at gaming tycoon na si Atong Ang.
dahil sa bugbog na sila sa mga akusasyon ni Patidongan. Masyado na kaming kawawa. Kaya kailangan na ako lumabas kasi di ba, ano naman sinasabi sa amin. Tingnan nyo lahat ng sinasabi niya, may politiko, may mga artista pa, kung ano-ano. Pero walang kriminal sa amin. Walang kriminal. Aniya hanggat maaari nananahimik siya dahil gusto niya sanang resolbahin na lamang sa sarili niya ang isang problema lalo na't kung maliit lamang ang halagang pinag-uusapan. Sa katunayan, tinulungan pa niya si Patidongan noong eleksyon at binigyan ng 12 milyong piso. Pero hindi pa rin ito tumigil sa pang-blackmail sa kaniya. Hindi ko kasi alam na aabot sa ganito ang problema kasi hindi naman kami mga salbahin tao na magpapahamak ako ng mga tao. Hindi ko kasi ugali yun eh. Kung kaya ko isolve sa sarili ko, isosolve ko. Kung konting pera lang, katulad yan, eleksyon, tumingin siya na mag-eleksyon. Yung pala naman, meron na siyang, tingnan yung kalokohan na yan. As early as February 22, nung hindi ako pumayag, tuloy-tuloy pa ang usapan namin. Nung eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million. May mga resibo ko siya, dineposit namin sa account nila. Extortion ang nakikitang dahilan ni Ang sa ginagawa sa kanila. Hindi Ako sa totoo lang mga kababayan, I reserve my judgment kung sino nagsasabi ng totoo, si Atong Ang ba o yung witness kuno. Actually, ako nga pinanonood ko yung lahat na sinasabi niya, ang dami niyang dinadamay, bla bla bla, ganito. At ito naman kay Atong Ang. Again ako for disclaimer lang po. Ako totally against ako any form of gambling. Linawin ko lang 'yon, any form. From isabong to sabong, yung mga kung ano-ano mga laro-laro dyan sa cellphone, against talaga ako dyan. Ayoko yan dahil yan nakakasira ng pamilya. Sa simula mukhang papapanalunin ka dyan pero eventually uubusin niya ng pera mo. Yan ang katotohanan. Wala pang yumaman at naging milyonary dyan. Diba? Kalokohan yun. Kung meron man, kwento-kwentong bururot lang yan, parang networking lang ang datingan yan. Ito makinig ho kayo. Pero ang kinakatakot ko dito, may nabasa ko na opinion na kaya daw tinatarget ito ay dalawang bagay. Two reason kung bakit daw tinarget itong si Atong Ang. Number one, iko-connect to kay Pangulong Duterte. Kasi nung panahon daw ni Pangulong Duterte, parang nabanggit pa ni Pangulong Duterte ito na hari ng mga gambling and yet hindi niya sinita. Yun na, mukhang iko-connect ito kay Pangulong Duterte. Kaya bantayan natin. Wala akong problema kung ikundunin nyo si Atong Ang. Wala akong problema. Panagutin nyo yung tao. Kung meron kayong sa tingin ninyong sapat na ebidensya, bahala na si Atong Ang na depensa ng kanyang sarili. Pero yung iko-connect nyo na naman kay Duterte ito, naku po, wag naman ganyan. Lahat na lang panggigipit, iko-connect ninyo. Kasi baka mamaya, may nasilip. Baka lang kasi isa pang pangalawang opinion dito, meron daw isang hindi ko na lang papangalanan. Isang malaking tao talaga ito. Ang tinarget talaga dito ay hindi naman si Atong Ang, si Gretchen Barreto. Dahil daw di umano sa kinaugnayan ni Gretchen Barreto kay Tony Boy Cuangco na kung saan may-ari ng Okada. At itong may-ari ng Okada inaagaw daw ng isang makapangyarihang malaking tao sa Pilipinas. So para gipitin at targetin dahil ayaw ngang ginigipit ngayon to si Gretchen. Para bumigay at pag bumigay, ipapalaylo na nila yung issue dito sa sabong na to. So para gipitin lang si Gretchen, tinarget itong sabong-sabong kuno, si Atong Ang. Something like that. So yun daw ang isa pang anggulo na malaking awayan ito. Awayan ito ng mga negosyante oligarch. Okay? Yung iba nasa gobyerno, malaking sabi nga nung meron ako nakita at nabasang opinion dito, double wamo daw ito. Bakit? Tatamaan na si Duterte dito, iko-connect nila kay Duterte. Tapos iko-connect mabibigay pa yung si Gretchen daw dahil dun sa Okada, something like that. I really do not know. Ang akin lang, let's observe. Wag muna natin husgahan, tignan muna natin kung what is really happening dito. Kasi hindi na ako naniniwala sa sa yung kung ano lumalabas lang sa media. Pambihira. Ang dami ng witness na kuno na ginamit against the Duterte and other other people na critical sa government
gigipitin lang kung ano-ano ng lies ang ano. Alam mo, ako hindi lang ako mapakwento, pero alos araw-araw pagising ko may panggigipit akong nalalaman sa atin. One day, pag umabot ito talaga sa matinding gipitan, sasabihin ko sa inyo. Kasi ngayong araw na ito, meron na naman akong panggigipit na ginawa sila. Pero susubukan muna natin itong resolbahin. Ya? At titingnan ko kung anong plano nila. Kasi sabi ko nga sa inyo tayo po ay tahimik lang. Observe lang tayo ng observe. Hindi tayo yung banat ng banat. Tayo talaga ay nagre-research. Pero pag ito umabot do sa malalaman ninyo. Para pag may nangyari sa akin, malalaman ninyo kung sino yumari sa akin. Abangan ninyo. I-update ko kayo sa issue na to. Itaga nyo yan. Ngayon, tahimik lang po muna ako. Pero bakit ko sinasabi ito? Hindi ho because I want to tackle myself. Hindi yon. It's because kaliwat kanan ang panggigipit sa mga, alam mo yon, somehow, ako nga hindi, medyo minsan nagugulat nga ako. Sabi ko nga, lagi nga binabanggit ng mga kasamahan ko. Kasi ikaw, kilala ka kasi, dami mong viewers. Mahirap kasi pag sikat. Ganun sabi, sinong sikat? Sikat Chupoy? Hindi, kasi I really don't consider that sikat. Kasi lintik yung views mo. Ano ngayon? Kaya ganun, nasasaktan sila, tinatamaan sila. Siyempre, puno sila ng kasinungalingan. At dahil dito sa page mo, nakikita nila na lumalabas yung kasinungalingan ng gobyerno. Nadadali sila at nagagalit sila sa'yo. Kaya ganun. Ganun ba? May masinungaling nasa Amerika. Wala man akong ginagawang kasinungalingan dito. Yung nasa Amerika, yung mga sinungaling doon. Sabi, hindi yun. Wala namang yun. Wala namang impact yung kasi nandun naman yun. Alam naman ng tao na bunganga nun. Hindi, yun na sinasabi sa akin kinikwento lang sa akin. Sabi ko, ako'y simpleng vlogger laang na nagsasalita sa inyo, sinasabi ko lang sa inyo yung opinion ko sa mga bagay-bagay. Yung ating dapat panghawakan, di ba? Ating pong dapat ipaglaban ay yung lamang pong nasa batas. Kaya nga dito sa bagay na to, ako dito sa point ko kila Atong Ang at saka doon sa witness, maganda niyan, magdemandahan na lang. Kasi ang problema pagka pansinin mo, pag masyadong public parang public trial lang nangyayari. Bakit hindi magdemandahan? Yeah? Dapat tama yung ginawa ni Atong magdemanda na lang siya. Para doon magkasagutan sa korte. Hindi ko magets bakit ganun? Bakit yung nag-aakusa bakit I mean mayat-maya nasa telebisyon, mayat-maya nasa media. Wala naman akong problema kung kailangan mong manawagan dahil nga naman makapangyarihan yung kalaban mo. Pero maganda niyan para talagang masarado yung issue, idaan sa korte. Para